Kailangan kang ipanganak muli. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Martin, Papa at Martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseyo. Nicodemo ang pangalan niya. Pinuno siya ng mga Hudyo. Isang gabi, pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya, Rabi, alam namin na guro ka galing sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tandang ginagawa mo kung hindi sumasa kanya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, Talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba't hindi siya makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang uli? Sumagot si Jesus, Talagang sinasabi ko sa iyo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman, at espiritu ang isinilang mula sa espiritu. Huwag kang magtaka, dahil sa sinabi ko sa iyong kailangan kayong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at narinig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayon din nga ang bawat isinilang mula sa espiritu. Lumapit si Nicodemo kay Jesus sa gabi na naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus na walang sinuman ang makakakita sa kaharian ng Diyos nang hindi ipinapanganak muli. Nag-iisip lamang si Nicodemo ayon sa pananaw upang unawan ng tao. Ngunit nagsasalita si Jesus tungkol sa pagsilang sa tubig at espiritu. Nangyayari ang bagong kapanganakang ito sa binyag. Sa pamamagitan ng binyag, nalilinis, nababago, at ginagawa tayong mga anak ng Diyos. Hindi lamang ito isang ritual, kundi isang tunay na pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong simula at bagong identity kay Kristo. Ngunit minsan, tulad ni Nicodemo, nahihirapan tayong maunawaan ang misteryong ito. Maaaring nakalimutan natin na kasama natin sa ating kalooban ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga tinatawag tayo ng binyag na mamuhay ng may pananampalataya, pagpapakumbaba at pagmamahal araw-araw. Ipinapaalala din sa atin ni Pope Leo XIV kung kikilalanin natin ang ating limitasyon, kung hahayaan nating maantig ang ating kalooban sa pagpapakasakit ni Kristo, tunay ngang maipapanganak tayong muli. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa ating limitasyon ay pag-amin na kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ang pakikiisa sa pasyon ni Kristo ang magpapahintulot sa kanyang pagmamahal na manatili sa ating mga puso. Kaya mga kapanalig, sa pamamagitan ng pagpapatawad, paglilingkod, at pagpili ng mabuti, ay isinasabuhay natin ang ating binyag. Namamatay tayo sa kasalanan at muli tayong isinisilang sa bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa biyaya ng binyag na nagbigay sa amin ng bagong buhay sa iyo.
tulungan mo kaming makilala ang aming mga kahinaan at manalig sa iyong biyaya. Hipuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, lalo na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Naway mamuhay kami sa bawat araw bilang mga tunay na anak ng Diyos na ipinanganak sa tubig at espiritu. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia.